800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talagang yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project. Napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila na na-expose. Well, listening to Secretary Bello, talaga napakaraming accomplishments siya performance ng pamahalaan noon. Labor sector. Nasa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Digong, yung bang hindi na natin narinig lahat dahil ang dami I remember yung first 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng issues na na-resolve. Naalala ko yung mga tycoons nagbayaran ng mga taxes na hindi nasisingil. Sabi nga ni Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government and siguro the whole country was anti-corruption. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo talagang anti-corruption na lahat bukas na bukas na. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit empleyado, labor abuses, nasasagot kaagad at hindi lang dahil yun ang policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot kaagad yung mga problema, mga reklamo. So, ang daming i-develop na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi ngayon di ba? Na natakpan ng mga corruption controversies. Kasi nga yung anti-corruption ang nawala example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget then program funds. Alam niyo po kasi sa budget may 3 categories yan merong yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron po yan ang program funds. Yung ang program funds po, yan yung po yung mga items na pinopondohan pero wala pa talagang pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasaan program funds. So, normally, by history,
mga 2 to 5% max lang ang inilalagay sa program funds kasi nga hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista kung saan ilalagay. And secondly, yung pagre-release ng pondong yan, napakadali, simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling korapin. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo nun. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos, tinanggal kaagad ang PACC, nawala ang anti-corruption campaign sa gobyerno. Ang program funds for the first year, from 2 to 4% to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which was already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa program funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talagang yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dating pinipigilan natin, nawala na kagad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025, in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang nagmamanipulate at gumagastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So, ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yun. Ang napondohan, yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki yung 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Nung congressman siya, bago natin na ipatanggal ang PDAF, was only 70 million pesos per, sabi niya kanina, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yan yung pinaglaruan ni Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po ito, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito, or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po, went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So, makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project.
napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose. Nung panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politikong magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatag pa ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami hong pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ahensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut lang. Marami ho kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nawala sa trabaho namin at ang binabantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa rin. Wala ho kaming pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yan, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon, dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo, ang mga empleyado ng gobyerno at opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa mangurap dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, mga abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to kanina before we came in. Ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagkaganito tong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, him and Sara had practically, 1/3 of the Philippines supported them kasi kalahati lang ng Pilipinong bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level dahil he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho ang tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So, ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala pala sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, meron siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakakuha ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments. Walang nagmaterialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala hong ganun
Dahil meron nga hong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami hong nagbabanggit ng pangalan, di ba, nagpapakaso. Alam po ninyo, sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestiga ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Nung kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Sabi ko, wala pa hong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam, napapalagang ko na po. So, wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan, gawin mo lang tama. So, nung sinabi ko, kung may problema kayo sa patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayo magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, dahil kung inaakala nyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon kapangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yun, gawin na natin ngayon. Sabi ko, gano'n. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam nyo, ang una niyang tinanong sa akin, pagpasok ko na sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang ho kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso pa yung ibang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kagad, yung anak ko nandyan? Ganun ho ang policy ng Pangulo noon. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan? Sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon at ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulungsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpaimbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siserbisyohan ng tao kasi nga bumaba po ang corruption. Okay. Unprogrammed funds, corruption during our time and during any other's time has always been present but in our time contained. Present pero contained. Hindi po gaya ngayon parang unbridled. Talagang alam mo na makapalang muka, ghost projects, pero wala pa rin pong nangyayari. And, we all had to work within the limits of the law. Yan po talaga ang ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba?
Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ng sarili mo lang. Dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po, sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos ng Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan na Kongreso, pero nasasama sa investigasyon namin. Sobra po yun. Ako po noon as PACC Commissioner, PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga pulis at sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong. Pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang mayroong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila. Hindi ko pa rin maipakulong ng hindi naman kami korte. Gusto natin pakulong eh. Diba? Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we filed cases, minamalit po yung ating final. Wala raw big fish. Pero nakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente, hindi pa ba big fish yun? Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang ho, naunahan kami ng announcement ni presidente ng mga korap na congressman, may nadampot akong congressman eh. Pero ibig ko po sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging limitation namin lahat. Last, this is where I will get off. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds na gamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to make projects that will create jobs. Alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay nila sa program funds na napunta sa mga flood control, sa controversial projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na ho tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera pong yan ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AIX, tupad, mga pangbigay nila sa kanilang mga botante to stay in power. Pero it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon at pinagtingnan natin ng 2026, pag inag-aralan nyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation sa DPWH, so halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So, what I am saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2022 hanggang 2023 hanggang 2026 na budget,
makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ng ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan po kayo ng 5,000, ano yan, every quarter, tama? Pagka, parang recipient ka, parang yan, 5,000 every quarter. Okay ka na, samantalang kung inilagay yung perang yan sa mga industriya na makapagbibigay ng trabaho, di malaya na tayo, mayroon na tayong buwan-buwan stable jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So Duterte legacy, wala po yan eh. Yun ang point ko eh. Yan ang problema natin lahat ngayon eh. Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, pantakip ng kanilang mga controversy, pero yung pera ng gobyerno ibibigay pa rin sa mga congressmen para manatili yung mga congressmen sa pwesto, ma-impeach si VP Sara, ma-save siya sa impeachment, napunta ho lahat sa politika. So ibig ko sabihin, 2026, wala hong pupuntahan ng ating bansa sa totoo lang, sa plano ng gobyerno ngayon. Ang plano lang niyan is to survive. Hindi sila matanggal, hindi naman siya magre-resign, hindi na rin siya mai-impeach, pero to survive 2026, para sa 2027 hanggang 2028, susurvive na nila at gagamitin na nila ang kapangyarihan to stay in power. At wala tayong magawa. Noon, meron tayong nagagawa dahil ang Pangulo mismo, nakikita nyo, siya mismo nag-i-responde. Yun.